Hello, lovely soul, and welcome back po sa channel. I am sending love and healing, positivity sa lahat po ng naaabot ng video na ito. So, ang tanong po ni Miss Rosie Manzano, kung ano yung ibig sabihin ng panaginip niya na nakikita niya yung puting kabayo at yung liwanag sa kalangitan. So, yung puting kabayo po, ito ay sumisimbolo ng purity. Sumisimbolo ng pagbabago at kaliwanagan or enlightenment. Dahil ikaw ay nasa iyong spiritual journey, syempre lalawak yung iyong kaalaman at magkakaroon ka ng kalayaan. Magdadala rin po ito sa iyo ng kadalisayan, purity. At yung liwanag naman po ay sumasagisag ito ng iyong awakening, okay? Pinapahiwatig nito sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa positibong pagbabago. At bilang tanda ng pagkakaroon ng pag-asa, ng inspirasyon. Okay? And kay Marites Kutanda po, kay Miss Marites Kutanda, yes po, nakikita ang gabay ng isang taong bukas ang kanyang third eye. Okay? And sabi mo nga po, ikaw ay aktibo dati sa iyong spirituality for 6 months. Spirituality po is a long journey. Mahabang journey po ito. Okay po? At kung marami ka pong gabay, or kunti lang, okay lang po yun. Kung marami kang gabay, mas maganda. Kasi po, yung gabay, hindi ka naman nila sasaktan. Kasi yung gabay, naandyan po sila para tayo ay tulungan, para tayo ay i-correct, para tayo ay tulungan sa paggawa ng ating misyon. So, kung marami ka hong gabay, mas maganda. Ibig sabihin, maraming tumutulong sa iyo. Okay po? Kaya, hindi po issue dito kung yung sasabihin na buti kinaya mo. Kasi hindi ka naman sasaktan or hindi ka naman aanuhin ng gabay mo. Okay? Tutulungan ka nila. Okay po? And yes po, ganun talaga. Maraming pagsubok. Hindi po matatapos yan. Kasi yung pagsubok na yan, dapat titingnan mo yan na nagpapatatag sa'yo. Okay? Kaya dapat wag ka pong susuko. Ituloy-tuloy mo lang po yan. Kasi naandyan ang iyong mga gabay na tumutulong sa iyo. And yung meditation po is yung sa Tagalog is nagmumuni-muni ka, kaya lang ika-quiet mo yung mind mo. Okay po, kailangan, ako dati nung nag-umpisa akong mag-meditate, kino-command ko yung isip ko na quiet my mind. Nung una, kasi mahirap talaga lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kasi kapag uupo ka na
tatahimik ka na, marami nang pumapasok sa isipan mo. So, kaya ginagawa ko dati is kino-command ko yung isip ko na sabi ko, quiet, quiet, quiet. Inuulit-ulit ko lang yun hanggang sa unang pag-meditate mo, hindi mo agad makukuha yan eh. Mga ilang ulit mong gagawin yung pag-meditate para ma-quiet mo yung mind mo. Okay po? Pero pag nag-meditate ka, kailangan yung mag-isa ka lang po. Kung nasa kwarto ka, isarado mo yung pintuan ng kwarto. Okay? Kung nasa nature ka po, mas maganda. Pero dapat mag-isa ka lang, okay? Para kasi kung may kasama ka is baka makuha mo yung energy ng kasama mo. Okay? Yung breath work naman po, yung hihinga ka, kunyari, ganito hihinga ka, tatakpan mo yung isang ganyan. Yung inhale mo dito sa ilong mo, pwedeng ganyan. Ganyan, o kaya pwedeng isa, takpan mo muna yung isa, ganyan, and then dito naman sa kabila, yan, ginagawa ko po yan, o kaya yung ganito, yung ganun po, yung anything na pinapractice mo yung paghinga mo, na napipigil mo, minsan yung hihinga ka pa na umaabot, ay i-inhale ka na papaabutin mo dito sa third eye mo. So, ginagawa ko po yan, yung mga practices na yan, lalo na nung bago pa lang po ako sa aking, nung bago pa lang akong na-awaken. Kasi kailangan mo kasing tulungan yung sarili mo. Okay po? Kasi, katulad niyan, yung mga gabay kasi natin is naandyan lang yan para gabayan tayo. Pero kung gusto mong may mabago talaga sa buhay mo, is kailangan tulungan mo yung sarili mo. Sundin mo kung ano yung sinasabi ng gabay mo. Okay po? And marami ka pong mag-search ka po, marami kang makikita about sa breathwork, sa meditation, and then yung kung ano yung pinaka mas madali sa'yo, na mas gusto ng soul mo, yun yung gawin mo. Okay po? And kay Miss Jennifer Ralimok, wag po kayong magtaka kung walang naniniwala sa inyo kahit yung pamilya nyo. Hindi ka po nag-iisa. Okay po. Ganon po talaga. Yung hindi ka papaniwalaan, lalo na ng pamilya mo. Ganyan din po ako. Kahit until now, ang naniniwala lang po sa akin sa pamilya ko, yung mama ko at saka yung isang kapatid ko. Pero yung iba kong kapatid, hindi sila naniniwala. So, wag ka pong mag-negative ng dahil lang dyan sa kanila na hindi sila naniniwala sa'yo. Kasi hindi naman nila nararamdaman yung nararamdaman mo. Hindi nila nakikita yung nakikita mo. Okay po? Hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari sa'yo sa loob mo. Kasi magkaiba yung frequency mo at frequency nila is magkaiba, kaya hindi ka nila mainawaan, hindi ka nila maintindihan. Pero instead po na panghinaan ka, dapat is lalo mong
lalo mong alamin yung iyong true nature. So tulungan mo ang sarili mo na sa pagdiscovery ng kung ano yung mga mayroon kang abilities, kung ano yung mayroon kang kakayahan. Okay po? Tulungan mo yun kasi darating ang araw kapag nakilala mo na ang iyong true nature, ang iyong sarili, kung sino ka ba talaga. Darating ang araw na sila makikita nila yung pagbabagong nagaganap sa iyo. Okay po? Kaya mag-isip lang po tayo ng positibo. Okay po? Huwag ka pong panghinaan ng dahil lang sa iba na hindi naniniwala sa iyo. Okay po? Kasi pagka ganyan na nagne-negative ka or napanghihinaan ka dahil sa yung pamilya mo is hindi ka pinapaniwalaan, maghanap ka po ng community na nasa spirituality o yung tao na mas ibig sabihin yung isang individual na mas malalim yung kaalaman about sa espiritualidad. Okay po? Makakatulong po yun sa iyo para ikaw ay maging positibo or magpatuloy sa iyong spiritual journey. Okay po? So yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you.